Good evening, Bongbong Marian. Good evening po sa lahat ng ating tagapakinig. Okay po. At eto, unang-una siguro, hingan po natin kayo ng reaksyon, Sir Jul. Kaugnay po rito sa naging magiging usad po sana nitong legislated po na 200 pesos wage hike bill. Dahil tila ito po ay base po sa pagsasalarawan ng House ay the Senate killed itong 200 peso wage hike bill nga raw po, Sir Jul. Well, unang-una po, talagang nakakalungkot at patay na po yung ating wage hike bill. Pero tingin ko po ay nagtuturoan lang po lahat po ng legislative and even executive branches po ng ating gobyerno. Kasi kung kaya pong sabihin ng House yan, tingin ko po lalong kaya rin sabihin ng Senado dahil pwede nila sabihin, kami nga, mas maaga kami by more than a year na nag-approve ng 100 pesos. Kayo ang naghintay at nag-dribble. Wala kayong ginawang pakialam dyan. Tapos ngayon naman, yung naghahabol na po tayo, haringgan din po natin yung ating spokesperson ng Malacanang na nagsasabi na naturing ang batas na ipapasa pero ipapareview pa raw di umano sa economic team at sa wage board. So, I think lahat po sila ay equally accountable sa pagpatay sa wage hike bill at lahat po sila ay dapat managot sa ginawa po nilang pagkukulang sa mga manggagawa. Okay po. So ito po, Sir Jul, ay wala na pong, tama po, wala na pong pag-asa po ito sa susunod na kongreso po? Well, wala na pong pag-asa sa 19th Congress, so wala na pong choice kung hindi maghanap po ulit tayo ng mga bagong kakampi na tulong natin na mag-file ng wage hike bill sa papasok po na 20th Congress. So, ibig sabihin po ay maghihintay pa po muli ang mga manggagawa at the minimum after SONA when Congress resumes at alam naman po natin if we'll go through the whole process, mag-file muna uli, mag-hearing pa muli ng ilang ulit at pwede kong pansinin, saka lang po makapagpapasa ng bill yung dalawang kapulungan. So, mahaba pa po uli yung ating laban dahil parang back to zero po yung ating laban sa loob ng legislatura. Okay po. Kayo po ba, Sir Jul, ay sang-ayon din dun sa naunang naging pahayag naman ni Senator Mig Zubiri na siyang may akda po nitong wage hike bill sa Senado naman na yung ipinipilit nga raw po ng Kamara na 200 pesos po na dagdag sahod ay alam naman daw po na hindi kakayanin ng mga maliliit na negosyo at kung ang Senado nga raw po yung mag-a-adapt sa panukala ng mababang kapulungan, tiyak po na mavivito lang naman daw po ito, sir. Well, kung pagbabatayan po natin yung po mga computations na ginagawa po ng labor groups, alam naman po natin na kung tutusin yung 200 ay kulang pa rin para sa tinatawag na pagkakaroon ng living wage ng mga manggagawa. As it is, batay po sa pag-aaral ng ating mga labor experts, mga experts po natin sa usaping pa-ekonomiya within the labor movement, kakayanin po talaga yung 200 kung tutusin. Ang dulo lang po talaga yan ay ang babawasan natin talagang yung kita po ng mga negosyante, yung po ang babawasan para po ma-meet po natin yan. Nonetheless, nito po papasok na po tayo ng dulo ng ating laban. Nag-concede na nga rin po ang labor. We even said na okay na po sa amin na i-adapt na lang ng Kongreso ang version ng Senado para hindi na po dumaan sa BICAM dahil anything goes sa BICAM, baka kung ano na po mangyari at alam naman natin na busy pa sa ibang mga bagay yung parehong kapulungan. So mas mainam na po sana sa amin kung ginadapt yung 100 pesos na version ng Senado. Malaking diferensya na rin po yan. Malaking difference na rin po yan. Malaking improvement sa magiging buhay ng mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Okay po. So, ibig sabihin, Sir Jul, kung prioridad po na i-adapt na lamang sana ng Kamara, yung 100 pesos is, at hindi natuloy, itong 200 pesos is okay naman na po sana kayo doon, sir? Opo, okay na po sa amin doon. Feeling ko po, underlying factor din yung yung parang nagtitirahan po itong dalawang chambers of Congress natin. Dahil alam naman po natin yung epekto ng impeachment complaint, di po ba, na
ipinasa na ng Kongreso, handa na silang maglitis at ibinalik pa ng Senado sa Kongreso. Baka patuloy po ito nung kanilang hidwaan at sadly, kahit sinabi ng Senado na ayaw daw sana nilang gawin yung impeachment para harapin yung mga mas importanteng bagay. Ito po, importanteng bagay, hindi naman nila hinarap. So, ano po yan, malaking insulto po yan sa mga manggagawa at patunay po na talagang sa dalawang counts, on both counts, talagang hindi po ginagawa ng ating Senado at Kongreso yung dapat nilang ginagawa para sa kabutihan ng mga Pilipino at ng mga, syempre, ng mga manggagawa at mamamayan natin. Okay po. Pero kumbinsido ba kayo, Sir Jul, na parang in the first place, hindi po talaga parang nasa priority bills itong pagsusulong ng wage hike bill po na ito? Naku, wala po. Dahil minsan hindi natin narinig kay Pangulong Marcos na ito ay kanyang sinecertify as urgent. Pangalawa, even sa mga meetings ng LEDAC ay hindi raw po na agenda ever ang usapin ng sahod. So, mukhang malayo po talaga sa hinagap, malayo po sa kanilang prioridad. At dahil wala po naipasang batas at wala rin pipirmahan si Presidente, lumalabas po na wala po talaga sa kanilang priority. Okay po. And kanina po nagbigay ng pahayag po ang Malacanang, Sir Jul, sa katauhan po ni Palace Press Officer Yusek Castro, kung saan ay nililinaw po na hindi raw po tutol si Pangulo doon po sa panukalang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Kaugnay nga doon po sa naunang mga pahayag na mismong si Pangulong Marcos daw po ay tila pumatay sa wage hike bill at pinaboran po yung tinatawag na ito po, hindi natin sure, Rich Boys Club na tinatawag po. Naku, kung talagang suportado po niya ang dagdag sahod, bakit never niya sinertify ito as urgent? Pangalawa, kung talagang pabor po siya sa dagdag sahod, bakit naringgan pa po natin siya ng remarks kung nakalaan na kailangan aralin daw di umano yung epekto nito sa mga negosyo, apparently, mga kaibigan niyang negosyante na maapektuhan. Pero alam naman po natin, taon na yung binilang sa Senado at Kongreso, taon na po yung binilang sa mga hearings na pinag-usapan po yung dagdag sahod at baka ilang beses po paulit-ulit sinasabi po ng ating mga manggagawa, ng mga economic experts natin na kaya po yan, na ang dagdag sahod ay makakatulong pa talaga yan sa local economy dahil ang manggagawa pag may pera, siyempre gagastos po yan at ang kanyang gagastusin ay mga consumer goods na pinoproduce ng mga informal sector, na pinoproduce ng ating mga maliliit na tindero-tindera. Kaya po, mas malaking tulong yan sa mga nagtitinda sa karinderya, malaking tulong po yan sa mga small vendors natin. At syempre, mas mapapaganda po yung kalusugan ng mga anak ng mga manggagawa, mas makapag-aral mabuti, at mas magkakaroon po sila ng magandang kinabukasan. Okay po. Sir, Jul, balikan lang din po natin yung naging statement recently nitong ng Department of Labor and Employment, Secretary Laguesma. Nagaling po sa kanya, sabi niya, ilang problema po yung posibleng kaharapin sakaling tuluyang maipasa yung 200 pesos po na dagdag sa minimum na sahod ng mga manggagawa. Para sa inyo ba, sir, hindi po ba parang nakakababa yun? Nagaling po mismo ito dun sa mismong secretary po or kalihim po ng departamentong dapat mas nakakaintindi po sa pagsusulong nitong 200 pesos na wage hike bill po? Oo, nako, totoo po yun. Well, actually, mas matindi po yung sinasabi niya nung isang taon nung direkta po niyang tinututulan anumang legislated wage hike. Pero at this point po, if we still hear something about that, nakakalungkot nga naman po yun dahil alam natin, kaya tinatag yung ating Department of Labor and Employment para makatulong sa kalagayan ng mga manggagawa. Dahil ang mga employers, yung Department of Trade and Industry, among others, they're already helping out the employers. Ito pong dole, kaya po yung tinatag para po medyo hindi inaapi yung ating mga manggagawa, makatarungan yung kanilang sahod, maayos ang kondisyon sa paggawa, at hindi pumapaloob sa kondisyong parang sila yung mga alipin. So, ang executive ay, ang papel po niya ay patupad ang mga batas na ipinapasa ng legislative. So, wala naman po siya magiging choice kung natuloy po ito ating
wage hike bill, wala po siyang choice kundi implement po yan. So, hindi po dapat siya nang pinariringgan na siya ay tutol sa anumang pagtaas dahil parang taliwas po yan o salungan sa mandato ng Department of Labor and Employment. Okay po. Yung mga sinasabi, Sir Jul, na mga possible issues po na katulad po hindi maaring hindi raw po ito makasunod sa labor standards at baka magkaroon lang po ng mas mataas na parang informality po sa employment. Possible ba talaga ito, sir? Well, magiging possible po yan kung hindi po magtutulong-tulungan po yung mga naturang ehensya ng mga pamahalaan. Unang-una naman, kapag ka po talagang maliit na negosyo at it's a family business being run by the family, basically wala naman po silang sinasahuran. Kasi it's their own family members doing the work. So I don't think that will have an effect on them. No? Pangalawa, sa mga maliliit po na negosyo at maliit lang ang kapital, nandyan din po yung Barangay Micro Business Enterprise Law which exempts them from giving minimum wages at ang pagbabayad ng kanilang sahod ay batay po sa kanilang kakayanan. Pangatlo, yung pong ating panukalang batas ay meron po integrated na means para po magkaroon ng mga exemptions. And I'm sure businesses who think will be affected could very much apply for such exemptions. Pero lahat po yan ay water under the bridge na hindi nabigyan ng pagkakataon yung batas para makita po natin kung epekto nga ito ng maganda o hindi. Ang assessment po sa labor, ang pagtaas ng sahod ay makakabuti sa ating lokal na ekonomiya and more importantly, makakatulong sa mga manggagawa para maging disente ang kanilang buhay at disente ang buhay ng kanilang pamilya. Okay po. And isa pa dun sa mga unang alalahanin po ng DOLE, Sir Jul, yung baka posible raw po nitong maitaboy yung mga potential investors sakaling, or eto nga yung sa 200 pesos na wage hike bill. Ito po ba, sir, parang masasabi ba natin na dahil parang pinaprioridad po or parang pro-investors, mga pro-employers at parang yun yung mas binibigyan po ng prioridad despite sana na unang isipin po yung mga possibles na makakatulong po sa mga manggagawa, sir? Well, actually, if you look at investors, kasama po sa tinitignan nila sa investment climate ay yung respect for human and trade union rights, workers' rights. Kung nakikita po nila na yung bansa ay hindi po kumikilala sa karapatan ng manggagawa, hindi tumitingin sa kagustuhan, sa ikabubuti ng mga manggagawa, turn off din po yan para sa ating mga investors dahil sa international level ay kinakalaban din po natin yung po mga malalaking negosyo na nangaabuso ng kanilang tinatawag na supply chain. At consistent po tayo when workers at the international level, at the regional level, engage with intergovernment agencies, with trade associations, and especially po sa UN agencies, kasama na po ang ILO. Very consistent po tayo dyan. Marami po. Ngayon nga sa nakaraang International Labor Conference, ang Myanmar halimbawa dahil hindi kumikilala sa karapatan ng mga manggagawa at nasa ilalim na ng military junta, ay napag-desisyon na bigyan ng sanctions. So mulat po yung ating mga iba't ibang mga bansang katrade, mulat po yung ating mga korporasyon na kapag ka po dito ay hindi po tayo kumikilala sa karapatan ng manggagawa at karapatan ng pantao, ay hindi po yan nakabubuti sa negosyo at they'd rather invest somewhere else. Okay po. So, kayo naman po sa Federation of Free Workers, Sir June, may mga hakbang or plano na po ba kayo kaugnay po rito sa, lalo-lalo po sa pagpasok po ng 20th Congress po? Well, una-una po ay hindi po tayo titigil sa ating panawagan na dagdag sahod at iba pang mga karapatan ng manggagawa. Yung pong ating nabuo na National Wage Coalition, which over the year has been engaging Congress and the Executive on the calls for additional wages, wage hikes across the board. Patuloy po yan na mag-exist. At ngayon po, we plan to consolidate lahat po ng mga progressive forces, lahat po ng mga kaibigan natin sa loob ng Senado at Kongreso to gather more support for the wage increase. At mas gagawin po natin klaro sa susunod yung pong politika sa likod ng dagdag sahod ay clearly mukhang hindi po naintindihan
ng ating executive, yung politika sa likod ng wage hike na parang binaliwala niya po yung mga manggagawa at hindi po yan makakalimutan ng mga manggagawa. Okay po. And last question siguro natin, Sir Jul, kasi pagpasok din ng 20th Congress, of course, ito baka magkaroon po ng mga bagong leadership sa mababa at mataas na kapulungan. Ano po yung mga possible din nito na maging epekto po, sir? Well, definitely makaka-apekto po yan dahil kung sino po yung mananaig sa speakership, Senate presidency, yan din po yung mag-dictate ng mga committee chairmanships. And of course, sa bahagi po ng mga manggagawa, alam naman po namin kung sino po yung mga naging chairman na ng labor na may magandang track record. So, if the changes, for sure there will be changes. Mukhang there is a looming change in the Senate presidency. Kung ang changes na po na yan ay magdudulot ng mga mas mahusay na mga chair ng Labor Committee at iba pa po mga related committees at ang mga memberships po niyan ay makikita natin na pro-workers, maganda po yan. Maganda po yan para sa mga manggagawa. Mas maayos po tayo makapagpaplano, mas makakapag-daos po ng mga hearing agad-agad para po mapilit din po natin yung Kongreso na agad-agad magpasa, maging ang Senado agad-agad na magpasa ng ating mga wage hike bills. Definitely, meron po tayong 15-point labor agenda, ilalahad po at ipepresent po natin yan sa bagong kapulungan sa 20th Congress para po makakuha tayo ng suporta para sa adhikain ng mga manggagawang Pilipino. Okay po. Ayun, thank you po ulit sa oras ninyo, Sir Rajul. At salamat po, nasigit nyo yung panayam natin na kahit kayo po ay nasa biyahe po ngayon. Ayun, ingat po kayo, Sir Jul.